Isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa tiyan ni Rebecca. Halos mapabitaw siya sa tasa ng tsaa na hawak. Pilit niyang dinama ang tiyan niyang naglalaman ng dalawang buhay, ang kambal na anak nila ni Tyler, at lalong lumakas ang takot sa dibdib niya. Hindi ito ang karaniwang sakit na dala ng pagbubuntis. Mas masahol pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadiyal ang numero ni Tyler. "Love, masakit ang tiyan ko. Kailangan ko ng tulong." Halos pabulong na lang niyang sabi, humihingal sa sakit. Ngunit ang boses ni Tyler sa kabilang linya ay malamig at walang pakialam. "Rebecca, huwag kang magdrama. May importante akong meeting kasama si Vanessa. Hindi kita kayang sunduin. Tawagan mo ang driver o taxi." At bago pa siya makasagot, pinutol na nito ang tawag. Tila gumuho ang mundo ni Rebecca. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng mga anak niya, ay pinili ang ibang babae at ang trabaho kaysa sa kanya. Ang init sa kanyang tiyan ay unti-unting kumalat sa buo niyang katawan, kasabay ng panginginig at pagkahilo. Pilit niyang kinapkap ang kanyang cellphone para tawagan ang ambulansya, ngunit bago pa man niya maideal, unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang malamig na sahig at ang pagbagsak ng tasa ng tsaa na nagkalat sa paligid. Ang huling bagay na nakita niya ay ang dilim na lumalamon sa kanyang ulirat, kasabay ng nanginginig na hininga ng dalawa niyang anak na nasa loob niya. Nagising si Rebecca sa puting kisame ng ospital, amoy gamot ang bumungad sa kanya. Ang kanyang tiyan ay magaan na, ngunit ang sakit sa puso niya ay bumigat. "Okay na po ba ang mga anak ko, Doc?" Tanong niya agad sa doktor na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Malalim na bumuntong hininga ang doktor. "Miss Rebecca, buti na lang at nadala ka agad. Halos mawalan na kami ng pag-asa. May lason sa sistema mo. Poleo oil." Napaawang ang bibig ni Rebecca. "Poleo oil?" Ang tsaa na ibinigay ni Tyler sa kanya kaninang umaga. "Sino ang nagdala sa akin dito?" Tanong niya, nanginginig. "Isang Ginoo, Miss Rebecca. Si Mr. Jack Thornton." Sagot ng nurse. Jack Thornton? Ang karibal sa negosyo ni Tyler? Bakit siya? At tila sinasadya, bumukas ang pinto. Pumasok si Vanessa nakasuot ng mamahaling damit at sa tabi niya ay si Tyler. Ang mukha ni Tyler ay walang emosyon habang si Vanessa ay ngumiti ng isang nakakalokong ngiti. "Mabutit buhay ka pa, Rebecca," sabi ni Vanessa. Boses puno ng pagmamataas. "Sayang lang at na-late ang pagkabigla namin." Tinaasan siya ni Rebecca ng kilay. "Anong sinasabi mo?" "Simple lang, Rebecca." Si Tyler na ang sumagot. Ang boses ay parang yelo. "Hiniwalayan na kita at sisiguraduhin kong hindi mo makukuha ang kahit anong mana mula sa akin." Namilog ang mga mata ni Rebecca. Ang lalaking pinakamamahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay hindi lang pala nangaliwa, kundi inabandona pa siya sa bingit ng kamatayan at ngayon ay pilit siyang tatanggalan ng lahat. "Tyler, paano mo nagawa ito sa akin? Sa mga anak natin?" Halos maluha-luha niyang tanong. "Wala nang tayo, Rebecca, at ang mga anak mo, hindi na sila problema ako." Tinalikuran siya ni Tyler, akbay si Vanessa at lumabas sa silid. Ngunit bago pa man sila tuluyang mawala sa paningin ni Rebecca, lumingon si Vanessa at bumulong, sapat para marinig niya. "Mas maganda kung hindi ka na nagising, Rebecca. Mas madali sana ang lahat." Naiwang mag-isa si Rebecca. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi. Ang sakit sa tiyan ay nawala na. Pinalitan ng libo-libong saksak sa kanyang puso. Si Tyler at Vanessa, silang dalawa ang may kagagawan ng lahat. "Miss Rebecca?" Isang boses ang bumulala sa kanyang isip. Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Jack Thornton. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng pag-aalala at lungkot. Kabaligtaran ng walang pusong ekspresyon ni Tyler. "Salamat," mahina niyang sabi. Lumapit si Jack. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi ko hahayaang mangyari ito sa iyo, Rebecca." Nagulat si Rebecca. Bakit ganito ang pakialam ni Jack sa kanya?
Ano ang motibo niya? Sa gitna ng lahat ng sakit at pagtataksil, isang tanong ang nanatili sa isip niya. Bakit siya ang nagligtas sa akin? Lumipas ang ilang araw sa ospital at sa bawat paglipas ng oras, lalong lumilinaw ang bangungot na pinagdaanan ni Rebecca. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang gumagaling, ngunit ang kanyang puso at isip ay parang dinudurog. Lumabas siya mula sa puting pader ng ospital patungo sa isang bahay na tila ba binihag ng nakaraan. Walang bakas ni Tyler. Ang kanyang mga gamit, mga larawan nila, lahat ay naglaho na, parang hindi kailanman nag-exist. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita niya ang sobre sa lamesa. Isang sulat mula sa abogado ni Tyler. Dahan-dahan niyang binuksan at ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Petition for annulment na sinasabing siya ang may sala sa moral turpitude at abandonment. Mas masahol pa, iginigiit ni Tyler ang buong karapatan sa mga anak nila. Base sa paratang na siya ay hindi karapat-dapat na ina. Hindi niya kinaya. Napasigaw si Rebecca, ang sakit sa puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na paghihirap na dinanas niya. Paano nagawa ni Tyler ang lahat ng ito? Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang pag-ibig, ay isang halimaw. Kinabukasan, sa opisina ng kanyang sariling abogado, si Attorney Cruz, lalong bumigat ang dibdib ni Rebecca. Miss Rebecca, mahirap ang kaso mo. Si Mr. Tyler ay may pera, koneksyon, at tila'y may sapat na ebidensya laban sa'yo na siya mismo ang nagtanim. Pero wala akong ginagawang masama, Attorney Cruz. Umiiyak na sabi ni Rebecca. Ako ang biktima. Alam ko, Miss Rebecca, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. At sa ngayon, wala ka ng access sa mga bank accounts mo. Frozen na lahat. Tila tinusok ng libu-libong karayom si Rebecca. Wala na siyang pera, wala na siyang tahanan, at halos mawala pa ang kanyang mga anak. Ang mundo niya ay gumuho na. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang dalawang tulog na anghel, ang kanyang kambal na sina Alana at Andre, sa isang maliit na crib na hiniram niya, naramdaman niya ang matinding pagkapagod. Ngunit kasabay niyon, isang apoy ang nagliyab sa kanyang puso. Hindi siya susuko, hindi niya hahayaang sirain ni Tyler at Vanessa ang buhay niya at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kinabukasan, isang sorpresa ang bumulaga sa kanya. Isang lalaki, nakasuot ng corporate attire, ang naghihintay sa labas ng kanyang tinutuluyan. Si Jack Thornton. Mr. Thornton? Nagtatakang tanong ni Rebecca. Rebecca, pati ni Jack, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalangan si Rebecca. Alam kong kalaban mo si Tyler sa negosyo. Ito ba ay bahagi ng plano mo para pabagsakin siya? Nagulat si Jack sa kanyang pagiging prangka. Hindi ako pumupunta rito para manira ng pamilya, Rebecca. Narinig ko ang nangyari at nakita ko ang ginawa ni Tyler sa'yo. Hindi iyon tama. At bakit ka nagmamalasakit? May pagdududang tanong ni Rebecca, ang bawat salita ay may bahid ng sakit. Lahat ng nakapaligid sa akin ay nanakit. Bakit ikaw ang iba? Dahil naniniwala ako sa hustisya, Rebecca. Diretsong sagot ni Jack, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. At alam ko ang pakiramdam ng maloko at masaktan. Hindi makapagsalita si Rebecca. Ang sinseridad sa mga mata ni Jack ay tila may gustong ipahiwatig. Isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng pagtulong. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng pagdududa at takot. Sino ba talaga itong Jack Thornton? Kaibigan o isa pang mukha ng kaaway? Habang iniisip niya ang lahat, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang nakakasuklam na larawan. Si Tyler at Vanessa, nakayakap sa isa't isa, sa mismong sala ng dati nilang bahay.
Sa ilalim ng larawan ay may mensahe, "Huwag kang lumaban, Rebecca. Talo ka na." Nabitawan ni Rebecca ang cellphone. Ang larawan na yon ay sumisigaw ng katotohanang masakit tanggapin. Si Tyler ay hindi lang nagtataksil, kundi ipinagyayabang pa ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya. Tila unti-unting lumilitaw ang mas malaking larawan ng kasamaan at sa gitna ng lahat, tanging siya at ang kanyang mga anak ang biktima. Nakaupo si Jack sa kanyang high-tech na opisina. Ang monitor sa harap niya ay puno ng mga financial reports at data ng kumpanya ni Tyler, ang Synergy Holdings. Masusing pinag-aaralan niya ang bawat transaksyon, bawat acquisition. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Merong malalim at madilim na network ng mga shady deals na pinapatakbo ni Tyler at malaki ang hinala niyang si Vanessa ang utak sa likod nito. Ang Synergy Holdings ay tila'y nagiging isang front para sa mas malaking operasyon, bulong niya sa sarili. Pero ano? Ang mga iniisip niya ay biglang naputol nang makita niya ang larawan ni Rebecca sa isang file sa kanyang desktop. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat detalye ng mukha ng babae. Ang lungkot, ang tapang, ang pag-asa sa kabila ng lahat. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na protektahan siya. Tila bumalik sa kanya ang nakaraan. 7 taon na ang nakalipas, siya rin ay nagtiwala ng buo sa isang babae, si Emily, ang kanyang dating asawa. Akala niya, mayroon silang perpektong buhay. Ngunit isang araw, dumating ang katotohanan na parang kidlat. Niloko siya ni Emily, inubos ang kanyang pera, at iniwan siya para sa isang mas mayaman na lalaki. Ang sakit ng pagtataksil ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang puso, dahilan kung bakit siya naging maingat at mailap sa pag-ibig. Ngunit si Rebecca, iba siya. Ang kanyang pagmuni-muni ay pinutol ng ring ng kanyang telepono. Ang kanyang private investigator, si Mang Ben, ang tumatawag. "Sir Jack, may update ako tungkol kay Vanessa," sabi ni Mang Ben. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Nagkita kami ng dating kasamahan niya sa isang marketing firm. Mukhang hindi lang pala babae ang pinaglalaruan niya, kundi pati na rin ang negosyo. May narinig siyang usap-usapan na may koneksyon si Vanessa sa isang dark web marketplace na nagbebenta ng mga bihirang sangkap, kabilang na ang polio oil." Biglang kumulo ang dugo ni Jack. Polio oil. Ang lason na halos pumatay kay Rebecca at sa kanyang mga anak. Ang hinala niya ay lalong lumakas. Hindi lang ito basta pagtataksil, ito ay sadyang pagtatangka sa buhay. "Hanapin mo si Dr. Elena, Mang Ben," utos ni Jack, ang doktor na nagligtas kay Rebecca. Siguradong may alam siya tungkol sa polio oil. Samantala, lumipas ang mga araw para kay Rebecca na puno ng hirap at pagpupunyagi. Dahil sa impluwensya ni Tyler, bawat kumpanya na pinag-a-applyan niya ay tumanggi sa kanya. Tila'y sinusubukan siyang ikulong sa isang sulok, gulatin, at piliting sumuko. Ngunit ang bawat pagtanggi ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang lumaban para sa mga anak niya. Nang gabing iyon, matapos ang walang humpay na paghahanap ng trabaho, natagpuan niya ang sarili sa isang maliit na kainan. Naghahanap ng trabaho bilang dishwasher. Hindi ito ang pinangarap niya para sa sarili at sa kanyang mga anak, ngunit kailangan niyang mabuhay. Habang naglilinis siya ng mga pinggan, ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Ang pagod at init ay halos hindi niya na kayang tiisin. Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling maliit na restaurant. Ngayon, ang pangarap na yon ay tila napakalayo. Biglang may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Jack. Nakasimangot ang mukha nito, tila nagulat sa nakita. "Rebecca, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Jack. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pilit ngumiti si Rebecca.
Naghahanap buhay, Mr. Thornton. Kailangan kong kumita para sa mga anak ko. Naramdaman ni Jack ang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang babaeng ito, sa kabila ng lahat ng dinaranas, ay patuloy na lumalaban. Ito ang tapang na hinahanap niya. Rebecca, hindi mo kailangan gawin ito, sabi ni Jack. Ang kanyang tinig ay malambing. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi ako humihingi ng limos, Mr. Thornton. Matigas na sagot ni Rebecca. Kahit na ang kanyang katawan ay halos sumuko na. Tumango si Jack. Naiintindihan ang pagmamataas ni Rebecca. Hindi ito limos, Rebecca. Ito ay hustisya. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo at tutulungan kitang makuha ang lahat ng kinukuha sa iyo ni Tyler. Tinitigan ni Rebecca si Jack. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. May tiwala ba siya sa lalaking ito? O isa lang ba itong bitag? Ngunit sa mga mata ni Jack, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang pag-asa. Sa isang marangyang penthouse sa gitna ng Makati, humihit-hit si Vanessa ng sigarilyo habang nakatanaw sa cityscape. Ang ilaw ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kislap ng pagnanasa, paghihiganti, at isang matinding puot na matagal nang kinikimkim. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang larawan, isang masayang pamilya, isang ama, ina, at isang batang babae na may parehong mukha niya. Sa likod ng larawan ay nakasulat ang petsa ng pagbagsak ng Delgado Enterprises. Tyler, ikaw ang magbabayad para sa ginawa ng ama mo. Bulong niya, ang boses ay parang wisik ng lason. At si Rebecca? Siya ang collateral damage. Hindi alam ni Tyler ang buong katotohanan. Akala niya, isang simpleng affair lang ang kanilang relasyon. Akala niya, siya ang nagpapagalaw kay Vanessa. Ngunit ang totoo, si Vanessa ang mastermind at si Tyler ay isa lamang piyesa sa kanyang chess game. Isang piyesang handa niyang isakripisyo sa huli. Ang ama ni Vanessa, si Don Ricardo Delgado, ay isang respetadong negosyante noon. Ngunit dahil sa isang madilim na kasunduan at pagtataksil ng ama ni Tyler, si Don Emilio Ferrer, nawala ang lahat sa kanila. Ang pamilya ni Vanessa ay gumuho. Ang kanyang ina ay nagkasakit at namatay sa depression. Si Vanessa na isang bata pa noon ay sumumpa na babawiin niya ang lahat at sisiguraduhin na ang pamilya Ferrer ay makakatikim ng parehong pait na dinanas nila. Lumipas ang mga taon, pinag-aralan ni Vanessa ang bawat galaw ng pamilya Ferrer. Naging matagumpay siya sa kanyang sariling karera. Ginamit ang kanyang ganda at talino para makapasok sa mundo ng negosyo. At nang makita niya si Tyler, isang ambisyoso ngunit madaling manipulahin na lalaki, alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Ano na ang plano natin, love? Tanong ni Tyler. Nakakapasok lang sa penthouse, nakayakap sa kanya mula sa likod. Humarap si Vanessa, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan nating siguraduhin na si Rebecca ay tuluyang mawawala sa buhay mo. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang hadlang sa mga plano natin. Pero ano pa ang gagawin natin? Nasa ospital na siya, wala ng pera. Sabi ni Tyler, may bahid ang pag-aalala. Ang pera ay madaling makuha, Tyler. Ang mas mahalaga ay ang reputasyon. Sagot ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ang mga anak, kailangan nating kunin ang mga bata. Namilog ang mga mata ni Tyler. Ang mga anak? Hindi ba't sumang-ayon tayo na hayaan na lang si Rebecca sa kanila? Nagbago ang isip ko, Tyler. Tugon ni Vanessa. Kinukurot ang balikat ni Tyler. Ang mga bata ay ang susi sa mana mo. Hindi natin hahayaang makuha ni Rebecca yon. Kukunin natin sila at gagamitin natin sila laban sa kanya. Ipapakita natin na siya ay isang irresponsableng ina. May pagtutol sa mukha ni Tyler, ngunit ang pagnanasa niya sa pera at kapangyarihan ay mas matindi. Paano? Simple.
Hahanap tayo ng mga saksi na magpapatunay na si Rebecca ay pabaya. At syempre, gagawa tayo ng kaunting kaguluhan sa buhay niya para mas madali siyang sirain. Ngumiti si Vanessa. Ang ngiti ay puno ng kamandag. At meron pa akong mas malaking plano para sa kumpanya mo, Tyler. Ang iyong ama ay merong nakatagong asset na hindi mo alam at kailangan nating makuha iyon. Tila nabuhayan si Tyler. Ano iyon? Ngumiti si Vanessa. Isang shell company na mayroong milyon-milyong halaga ng undisclosed assets. Ang susi sa pagkuha ng lahat. Samantala, sa isang madilim na sulok ng silid, may isang maliit na recording device na lihim na nakatago. Kumikislap ang pulang ilaw nito. Hindi alam ni Vanessa, may nagmamasid sa kanya. Isang tao na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para ibunyag ang kanyang mga lihim. Humanda ka, Vanessa. Bulong ng isang tinig sa kabilang linya habang nakikinig sa recording. Malapit na ang katapusan mo. Siyempre man, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rebecca habang dinadama ang bawat paghilab. Ang sakit ay tila nagsasama-sama, ngunit sa bawat kirot, nararamdaman niya ang presensya ng dalawang bagong buhay na handang lumabas sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, ang dalawang nilalang na ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang dahilan para lumaban. Kaya mo yan, Rebecca. Bulong ng boses ni Jack na nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang pagdating sa delivery room ay isang sorpresa, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng lakas sa kanya. Salamat! Hingal niyang sagot. Pinipiga ang kamay ni Jack. Hindi niya alam kung bakit naroon si Jack, pero ang pagiging kasama nito ay malaking ginhawa. Ang kamay nito ay mainit at matatag, kabaligtaran ng malamig na pakikitungo ni Tyler. Lumipas ang mga oras na puno ng hirap at pagpupunyagi. Sa bawat push, dinadama ni Rebecca ang pagtulak ng mga sanggol. Sa wakas, isang matinis na iyak ang pumuno sa silid, isang sanggol na babae. At ilang minuto lang ang lumipas, isa pang iyak, isang sanggol na lalaki. Napaiyak si Rebecca habang inilalapag sa kanyang dibdib ang kanyang kambal. Ang dalawang mumunting nilalang na ito, ang kanyang Alana at Andre, ay ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Tinitigan niya ang kanilang maliliit na mukha, ang kanilang maliliit na kamay. Para sa kanila, kakayanin niya ang lahat. Sila ay maganda, Rebecca, sabi ni Jack. Ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Nakita ni Rebecca ang kakaibang kislap sa mga mata ni Jack. Isang kislap na tila'y mayroong malalim na pinanggalingan. Ngunit ang katahimikan ng kaligayahan ay biglang naputol ng bumukas ang pinto. Pumasok si Tyler, kasama ang kanyang abogado, at sa likod nila ay si Vanessa, na may mapanuyang nangiti sa kanyang labi. Rebecca, handa na ang mga papeles para sa annulment, sabi ni Tyler. Walang paggalang sa bagong panganak na kalagayan ni Rebecca at nandito ako para kunin ang mga anak ko. Namilog ang mga mata ni Rebecca. Hindi! Hindi mo sila makukuha. Mr. Ferrer, hindi ito ang tamang oras, sabi ng doktor. Ngunit hindi pinansin ni Tyler ang doktor. Mayroon kaming utos ng korte. Ang mga bata ay ililipat sa akin pansamantala habang dinidinig ang kaso. Wala kang karapatan, sigaw ni Rebecca. Pilit na bumabangon kahit na masakit ang kanyang katawan. Doon na lumapit si Jack. Tyler, sapat na. Alam nating lahat kung ano ang ginagawa mo. Ngumisi si Tyler. Jack Thornton, ano naman ang pakialam mo rito? Ito ay problema naming mag-asawa. Dating mag-asawa. Ang pagtatangka sa buhay ni Rebecca ay hindi problema ng mag-asawa, Tyler. Diretsong sabi ni Jack, ang kanyang boses ay malamig. May alam kami tungkol sa polio oil at sa mga pekeng papeles mo. Biglang natigilan si Tyler. Ang ngisi ni Vanessa ay nawala, napalitan ng pagkabigla. Wala kang ebidensya, Thornton.
sabi ni Tyler, pilit na nagpapakatatag. At sa korte natin pag-uusapan ng lahat. Ngayon, gusto ko ang mga anak ko. Habang pinipilit ng mga nurse na kunin ang mga sanggol mula kay Rebecca, umiiyak siya. Ang kanyang puso ay dinudurog. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga anak niya. Ayaw bitawan. Hindi ko hahayaang mangyari ito, Rebecca. Bulong ni Jack at hinarangan niya ang daan ni Tyler. Kailangan mong lumaban. Ipapahanda ko ang lahat ng kailangan natin para protektahan ka at ang mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, isang pag-asa ang sumilay sa puso ni Rebecca. Ang presensya ni Jack ay tila'y isang kuta laban sa lahat ng kasamaan. Ngunit ang mga mata ni Tyler ay nagbabanta, puno ng galit at puot. Hindi makatulog si Jack ng gabing iyon. Ang mga salita ni Tyler sa ospital, ang pagbabanta ni Vanessa, at ang walang awa nilang pagkuha sa mga sanggol mula kay Rebecca ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ang larawan ng umiiyak na si Rebecca, na pilit kinakapitan ng kanyang mga anak, ay nagpaalab sa kanyang determinasyon. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan at kailangan niya itong hanapin ngayon. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Jack. Nakaupo sa harap niya si Mang Ben, ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, na may hawak na isang stack ng dokumento. "Sir Jack, tingnan niyo ito," sabi ni Mang Ben. Abot ang mga papeles. Ito ang mga deed of sale at transfer of assets mula kay Rebecca patungo sa isang shell company ni Tyler. Ngunit may napansin ako. Kinuha ni Jack ang mga dokumento. Binusisi niya ang bawat pirma ni Rebecca. Ang una ay ang kanyang tunay na pirma sa marriage certificate. Ang ikalawa ay ang pirma sa mga deed of sale. May kakaiba. "What?" bulong ni Jack. Ang kanyang panga ay tumigas. Hindi ito ang pirma ni Rebecca. "Tama ka, sir," kumpirma ni Mang Ben. "Ipinakita ko na ito sa isang forensic document examiner. May malaking posibilidad na ito ay peke. Ang timing ay nagtuturo pa na ginawa ito habang walang malay si Rebecca sa ospital. Malamang ay habang nasa critical na kondisyon siya." Biglang kumulo ang dugo ni Jack. Hindi lang pala basta inabandona ni Tyler si Rebecca, kundi sadyang pinagsamantalahan pa ang kanyang kalagayan para nakawin ang kanyang ari-arian. Ito ay hindi lang pagtataksil. Ito ay krimen. "At meron pa, sir," dagdag ni Mang Ben. Ang kanyang mukha ay seryoso. "May nahanap akong dating empleyado ni Tyler. Isang personal assistant niya dati. Ayaw niya talagang magsalita. Pero binanggit niya ang pangalan ni Dr. Elena. Sinabi niya na bago maganap ang insidente kay Rebecca, nagtanong si Tyler kay Dr. Elena tungkol sa fast-acting sedatives at toxic herbs na walang bakas. Pero nang malaman ni Tyler na poleo oil pala ang nireseta ni Elena, nagalit daw si Tyler dahil masyadong mabagal ang epekto. Namilog ang mga mata ni Jack. "Ano?" "Ang dating PA ni Tyler ang nagkumpirma, sir. Kinumpirma niya na pumunta si Tyler sa clinic ni Dr. Elena bago ang insidente. At nang malaman niya na muntik nang mamatay si Rebecca, nagpanik daw si Tyler at sinisi si Vanessa." Isang nakakabigla na katotohanan ang bumulaga kay Jack. Hindi lang pala si Vanessa ang utak sa likod ng pagtatangka sa buhay ni Rebecca. Si Tyler ay kasabwat, kung hindi man siya mismo ang nagplano. Ang dating hinala ni Jack na si Tyler ay hinaluan ng tsaa ay nagiging katotohanan. Agad na dinial ni Jack ang numero ni Rebecca. "Rebecca, kailangan nating magkita. Ngayon na. May napakalaki akong balita." Makalipas ang ilang minuto, nakaupo si Rebecca sa opisina ni Jack. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. "Rebecca, si Tyler. Siya ang nagpeke ng iyong pirma sa mga papeles ng ari-arian." Diretsong sabi ni Jack, hawak ang mga dokumento. "At mas masahol pa, may malakas kaming hinala na siya mismo ang nagplano o kundi man ay sangkot sa pagtatangka sa buhay mo. Hindi lang si Vanessa ang gumawa niyon." Napasigaw si Rebecca. Hindi niya kayang gawin iyon. Kahit gaano siya kasama,
Hindi niya magagawa yon sa ama ng mga anak niya. Rebecca, ang ebidensya ay malinaw. Ang PA niya ang nagsabi. Siya mismo ang nag-order ng polio oil mula kay Dr. Elena na akala niya ay isang sedative lang. Nanginginig ang buong katawan ni Rebecca. Ang kanyang mundo, na puno na ng kasinungalingan, ay lalong bumagsak. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nagtangka sa kanya. At ang mga anak mo, kailangan nating bilisan, Rebecca. Dagdag ni Jack. Kung malalaman ni Tyler na alam natin ito, mas lalo siyang magiging desperado. Napatingin si Rebecca sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at bighati. Hindi na ito tungkol sa annulment o pera. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Hindi makapaniwala si Rebecca sa narinig niya mula kay Jack. Ang lahat ng kasinungalingan, ang pagtataksil, at ngayon, ang pagtatangka sa buhay niya, na si Tyler mismo ang may alam. Kung hindi man siya ang utak, ang kanyang puso ay parang binibiyak. Ngunit sa bawat sakit, unti-unting lumilitaw ang matinding galit at determinasyon. Kailangan nating kausapin si Dr. Elena, sabi ni Jack. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkaapurahan. Siya ang susi sa pag-unravel ng lahat ng ito. Kinabukasan, kasama si Jack, nagpunta si Rebecca sa isang pribadong klinik. Sinalubong sila ng isang babae na may matatalim na mata, ngunit may malambing na ngiti. Si Dr. Elena Fernandez, ang doktor na nagligtas sa kanya sa ospital. Rebecca, bati ni Dr. Elena, yumakap sa kanya. Masaya akong makita kang gumaling. Salamat, Doc. Para sa lahat, sagot ni Rebecca, nakaramdam ng koneksyon sa doktor. Habang nag-uusap sila sa isang pribadong silid, ibinunyag ni Dr. Elena ang kanyang sariling kwento. Isang kwento ng matinding pighati at pagkawala. Rebecca, alam ko ang pinagdadaanan mo. Simula ni Dr. Elena, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Maraming taon na ang nakalipas. Ako rin ay naging biktima ng polio oil. Ginagamit ito ng mga walang puso para manira ng buhay. Nawala ang aking anak dahil sa laso na yon. Hindi nakaligtas ang aking sanggol. Namilog ang mga mata ni Rebecca. Ang sakit na naramdaman niya ay tila'y pareho ng kay Dr. Elena. Simula noon, isinumpa ko sa sarili ko na hahanapin ko ang mga taong gumagamit ng laso na yon at ipaglalaban ko ang hustisya. Patuloy ni Dr. Elena, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ikaw, Rebecca, ang isa sa mga kaso na matagal ko nang sinusundan. Hindi lang ikaw ang biktima. Marami pa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Jack. Mayroon akong koneksyon sa mga underground network na nagbebenta ng polio oil, sagot ni Dr. Elena. Hindi ito madaling makuha at mayroon itong mga supplier na sadyang mapanganib at ang pinuno ng network na ito may kinalaman kay Vanessa. Nagkatinginan si Rebecca at Jack. Ang kanilang hinala ay nagiging katotohanan. Si Vanessa ay hindi lang basta isang kabit. Siya ay isang mastermind ng isang madilim na operasyon. Hindi ko lang alam ang tungkol sa polio oil, Jack. Meron din akong impormasyon tungkol sa mga pekeng papeles at sa modus operandi ng mga tao ni Vanessa, sabi ni Dr. Elena. Nagtatago sila sa likod ng isang legal na fasad, ngunit ang kanilang mga transaksyon ay madilim at marumi. At mayroon pa, Rebecca, dagdag ni Dr. Elena, tumingin sa kanya. Kilala ko ang isang tao, isang dating empleyado ni Vanessa na handang magsalita. Natatakot siya, pero alam niyang mali ang ginagawa ni Vanessa. Biglang umilaw ang pag-asa sa puso ni Rebecca. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang Jack, isang lalaking nagmamalasakit sa kanya. At mayroon siyang Dr. Elena, isang matapang na babaeng handang lumaban para sa hustisya. Doc, anong kailangan natin? Tanong ni Rebecca, ang kanyang tinig ay matatag. Kailangan natin ng tiyaga at tapang, Rebecca, sagot ni Dr. Elena.
Ngunit higit sa lahat, kailangan natin ang pagkakaisa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magplano sina Rebecca, Jack at Dr. Elena. Sinuri nila ang lahat ng ebidensya, bawat impormasyon at bawat hinala. Ang kanilang koponan ay maliit, ngunit ang kanilang determinasyon ay malaki. Ngumisi si Tyler habang binabasa ang mga headlines sa tablet niya. Rebecca Ferrer, dating asawa ng CEO ng Synergy Holdings, sangkot sa iskandalo ng pangangalo niya at pagnanakaw ng kumpanya. Jack Thornton, CEO ng Thornton Industries, ginagamit ang biktima para sa negosyo. Ang mga artikulo na gawa-gawa lamang ni Vanessa gamit ang mga koneksyon sa media ay mabilis na kumalat. Magaling, Vanessa, sabi ni Tyler, tumingin sa kanyang kasintahan na nakaupo sa tabi niya. Unti-unti nang nawawala ang kredibilidad nila. Hindi sapat iyan, Tyler. Sagot ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kailangan nating siguruhin na wala nang babalikan si Rebecca. Kailangan nating kunin ang mga bata. Kapag nawala ang mga anak niya, tuluyan na siyang susuko. May bahid ng pag-aalala sa mukha ni Tyler. Pero paano? Nag-umpisa na ang preliminary hearing para sa custody. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga bata. Hindi natin kailangan pilitin, Tyler. Gawin natin silang masama. Sagot ni Vanessa. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Maghanap tayo ng saksi na magpapatunay na si Rebecca ay pabaya. At syempre, gagawa tayo ng kaunting kaguluhan sa buhay niya para mas madali siyang sirain. Agad na kumilos si Vanessa. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, naglabas sila ng pekeng ebidensya laban kay Rebecca. Mga litrato ni Rebecca na tila'y lasing sa isang party na sa totoo'y gawa-gawa lang. Mga pekeng testimonya mula sa mga dating katrabaho na nagsasabing siya ay hindi mapagkakatiwalaan at iresponsable. Ang lahat ay dinisenyo para sirain ang kanyang reputasyon bilang isang ina. Nang araw ng pagdinig para sa custody ng kambal, ang mga pekeng ebidensya ay iniharap sa korte. Ang abogado ni Tyler ay walang awa na inatake si Rebecca. Sinasabing siya ay hindi karapat-dapat na ina dahil sa kanyang kaso ng pangangalo niya at pagiging iresponsable. Nanginginig si Rebecca sa loob ng courtroom. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang bawat salita niya ay tila'y lumalabas na mahina sa harap ng matibay na, bagamat pekeng ebidensya. Your Honor, ang lahat po ng ito ay kasinungalingan. Ginagawa po nila ito para sirain ako. Umiiyak na, sabi ni Rebecca. Ngunit ang abogado ni Tyler ay walang awa. Your Honor, tingnan ninyo ang mga ebidensya. Ang isang inang ganito ay hindi karapat-dapat magpalaki ng mga bata. Ang puso ni Jack ay kumulo sa galit. Pilit niyang kinukumbinsi ang kanilang abogado na ilabas ang mga ebidensya nila tungkol sa polio oil at sa huwad na pirma. Ngunit sinabihan siya na hindi pa ito ang tamang panahon at mas makakasama sa kaso. Sa huli, ipinasa ng hukom ang hatol, pansamantalang ibibigay ang custody ng mga bata kay Tyler habang dinidinig pa ang kaso. Hindi! Sigaw ni Rebecca. Pilit na bumabangon. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na kinuha ng mga social worker at ibinigay sa mga bisig ni Tyler. Huwag kang mag-alala, Alana. Andre, sabi ni Tyler sa mga bata, na tila'y nagpapanggap na mabuting ama. Si Daddy na ang bahala sa inyo. Ngumisi si Vanessa sa likuran ni Tyler, isang ngangisi ng tagumpay. Ang sakit sa puso ni Rebecca ay tila hindi na kayang tiisin. Ang kanyang mga anak, ang kanyang buong mundo, ay kinuha sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik si Rebecca sa kanyang maliit na apartment. Ang kanyang kaluluwa ay parang durog. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Rebecca, huwag kang susuko, sabi ni Jack. Hawak ang kanyang kamay, ngunit si Rebecca ay hindi makasagot. Ang kanyang mga mata
ay nanlalabo sana sa luha. Ang kanyang isip ay puno ng isang salita, talo. Pakiramdam niya na wala na ang lahat sa kanya. Ang mga anak niya, ang kanyang dignidad, ang kanyang pag-asa. Nakanganga si Rebecca, parang isang robot na walang kaluluwa, habang nakatitig sa mga larawan ng kanyang mga anak sa kanyang telepono. Ang mga ngiti ni Alana at Andre ay tila'y nagiging masakit na paalala ng kanyang pagkatalo. Walang natira sa kanya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang pangalan, ang kanyang pera, at ngayon, ang kanyang mga anak. Ang tinig ni Tyler na nagsasabing, "Talo ka na," ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Napasigaw si Rebecca, ang kanyang mga kamay ay sinasabunutan ng sariling buhok. Walang silbi. Wala siyang silbi. Paano siya makakabangon kung ang pinakamahalaga sa kanya ay kinuha na? Ang lahat ng pagpupunyagi, ang lahat ng pag-asa, ay tila'y nawala na parang bula. "Rebecca, makinig ka sa akin," sabi ni Jack na nakaupo sa tabi niya. Pilit na kinakausap siya. "Hindi pa tayo tapos. Hindi ka patalo." Ngunit si Rebecca ay hindi makarinig. Ang kanyang mundo ay naging itim. "Paano, Jack? Paano ako lalaban kung ang mga anak ko ay nasa kamay na nila? Hindi ko sila kayang labanan. Sobra silang malakas." "Hindi totoo yan, Rebecca," matigas na sabi ni Jack, hawak ang kanyang kamay. "Naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo noon? Naranasan ko rin ang masaktan, ang lokohin. Pero bumangon ako. Hindi ako sumuko. At ikaw, Rebecca, mas matapang ka pa sa iniisip mo." Sinubukan ni Rebecca na tingnan si Jack, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. "Nawala rin ang lahat sa akin noon, Rebecca. Ang aking asawa, ang aking tiwala." Patuloy ni Jack, ang kanyang tinig ay may bahid ng pighati. "Pero hindi ko hinayaang sirain ako niyon. Ginawa kong lakas ang sakit. Ginawa kong inspirasyon ang pagnanais na makita ang hustisya." Biglang bumukas ang pinto. Si Dr. Elena, na may hawak na isang sobre, ang pumasok. Ang kanyang muka ay seryoso. "Jack, Rebecca, may nahanap akong dating empleyado ni Vanessa," sabi ni Dr. Elena. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkaapurahan. Isang IT specialist na dati niyang kasama sa kumpanya. Mayroong siyang mga file, mga ebidensya ng mga iligal na transaksyon ni Vanessa, kabilang na ang mga pagbabayad sa network ng Polio Oil. At mas mahalaga, mayroon din siyang ebidensya ng mga peking accounts na ginamit ni Tyler para ilipat ang mga assets ni Rebecca. Biglang umilaw ang mga mata ni Rebecca. Isang liwanag sa dilim. "Kaya lang natatakot siya," dagdag ni Dr. Elena. "Sinusubukan siyang takutin ng mga tao ni Vanessa. Kailangan natin siyang protektahan. Kailangan natin siyang kausapin bago pa siya mawala." Nagkatinginan si Rebecca at Jack. Ito ang pagkakataon nila. Ito ang susi. "Saan siya?" tanong ni Jack. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. "Nagpaplano siyang umalis ng bansa sa madaling panahon," sagot ni Dr. Elena. "Dapat nating bilisan." Ngunit habang nagpaplano sila, biglang nag-ring ang cellphone ni Dr. Elena. Isang tawag mula sa isang unknown number. Nang sagutin niya, narinig niya ang isang boses na puno ng pagbabanta. "Dr. Elena, alam namin ang ginagawa mo. Huwag kang makialam. Kung hindi, ikaw at ang iyong pamilya ang pagbabayaran." Ang tawag ay naputol. Biglang namutla ang mukha ni Dr. Elena. "Anong nangyari, Doc?" tanong ni Jack. "Ang ating saksi, nawawala na," mahinang sabi ni Dr. Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. O kaya, tinakot na sila. Napasigaw si Rebecca. Ang pag-asa na unti-unting sumisibol sa kanyang puso ay biglang namatay. Isang babala ang bumulalas sa kanyang isipan. "Huwag kang dadaan sa gabi, Rebecca. Hindi ka magtatagumpay." Naiwan silang tatlo sa gitna ng silid.
Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang huling pag-asa nila ay tila nawala na. Ang kanilang kalaban ay mas malakas, mas mapanganib kaysa sa inaakala nila. Ano pa ang kaya nilang gawin? Nanginginig ang buong katawan ni Rebecca habang naglalakad papasok sa courtroom. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig kina Tyler at Vanessa na nakaupo sa kabilang panig. May mapanuyong ngiti sa kanilang mga labi. Ngayon na ang araw ng pagdedesisyon. Ngayon na ang araw na malalaman kung ang hustisya ba ay mananaig o tuluyan na siyang lalamunin ng kasinungalingan. Sa tabi niya, si Jack ay nakatayo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng matinding suporta. Sa likuran nila, si Dr. Elena na may halo-halong emosyon sa muka. Kaba, pag-asa at determinasyon. Your Honor, handa na po kami, sabi ng abogado ni Rebecca. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Tyler ay walang awa na muling iniharap ang mga pekeng ebidensya. Sinisiraan ang pangalan ni Rebecca at ni Jack. Si Rebecca ay pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Alam niyang kailangan siyang maging matatag. Nang tinawag si Rebecca sa witness stand, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ikinuwento ang lahat mula sa simula. Ang pagmamahalan nila ni Tyler, ang kanyang pagbubuntis, ang pagtatangka sa kanyang buhay, at ang pagkuha sa kanyang mga anak. Your Honor, ang lahat ng sinabi ng kalaban ay kasinungalingan. Matatag na sabi ni Rebecca, tumingin direkta sa hukom. Ako po ay isang inosenteng ina na pinagtaksilan at pinagtangkaan ng buhay. At ang aking asawa, si Tyler, ay hindi lang isang taksil, kundi isang kriminal. Nagprotesta ang abogado ni Tyler. Objection, Your Honor, pure speculation. Sustained, sabi ng hukom. Miss Rebecca, stick to the facts. Ang katotohanan po, Your Honor, ay nagtangka si Tyler na patayin ako at pinilit niyang kunin ang lahat ng ari-arian ko sa pamamagitan ng pekeng pirma. Matapang na sabi ni Rebecca, abot ang mga dokumento na may pekeng pirma. Doon na tumayo si Jack. Your Honor, mayroon po kaming forensic evidence na magpapatunay na ang mga pirma ay huwad at mayroon din po kaming ebidensya na nagpapakita na si Tyler Ferrer mismo ang umorder ng Poleo Oil, isang mapanganib na lason mula kay Dr. Elena Fernandez na naririto ngayon. Tinawag si Dr. Elena sa witness stand. Ikinuwento niya ang paglapit ni Tyler sa kanya, ang kanyang hinala, at ang kanyang sariling kwento ng pagkawala dahil sa polio oil. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng bigat sa mga akusasyon. Nagtaas ng boses si Tyler. Mga sinungaling, hindi totoo ang lahat ng iyan. Ngunit bago pa man magsalita ang abogado ni Tyler, biglang bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang lalaki na may 2 security guards sa tabi niya. Ito ang dating empleyado ni Vanessa, ang IT specialist na nawala. Your Honor, mayroon po akong mahalagang ebidensya, sabi ng lalaki. Ipinakita ang isang USB drive. Si Vanessa po ang mastermind sa likod ng lahat ng illegal na transaksyon na ito. At mayroon akong mga audio recording ng kanyang mga pag-uusap kay Tyler tungkol sa pagpaplano ng pagtatangka sa buhay ni Rebecca at sa paggamit ng poleo oil. Biglang namutla sina Tyler at Vanessa. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang mga recording ay ipinarinig sa buong courtroom. Ang mga boses ni Tyler at Vanessa na nagpaplano ng kanilang mga krimen, nagtatawanan habang sinisiraan si Rebecca at nagpaplanong kunin ang mga anak nito. Hindi na nakapagsalita si Tyler. Si Vanessa naman ay pilit na itinanggi ang lahat. Ngunit ang ebidensya ay napakatibay. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Your Honor, sa liwanag ng mga bagong ebidensya na ito, hiniling po namin na agad na ibalik ang custody ng mga bata kay Miss Rebecca Ferrer at agad na isampa ang mga kaukulang kaso laban kina Mr. Tyler Ferrer at Miss Vanessa Ramirez para sa mga krimen ng attempted murder, fraud, at child endangerment.
sabi ng abogado ni Rebecca. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Unang, biglang hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Order in the court. Base sa matibay na ebidensya na iniharap, ipinag-uutos ko ang agarang pagbabalik ng custody ng mga bata kay Miss Rebecca Ferrer at ipinag-uutos ko rin ang agarang pag-aresto kina Mr. Tyler Ferrer at Miss Vanessa Ramirez para sa mga kasong kriminal. Napasigaw si Rebecca. Ang kanyang mga luha na kanina'y pilit niyang pinipigilan ay biglang bumuhos, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan at kaginhawaan. Hinarap ni Tyler si Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sinungaling! Pinagtaksilan mo ako! Ikaw ang nagpabaya, Tyler. Ikaw ang nagkulang. Sigaw ni Vanessa. Pilit na kumakawala sa mga pulis. Ngunit ang lahat ay huli na. Sina Tyler at Vanessa ay kinaladkad palabas ng courtroom. Ang kanilang mga pangarap ng kapangyarihan at paghihiganti ay durog na durog. Naiwan si Rebecca, nakatayo sa gitna ng courtroom. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa wakas, ang hustisya ay nananaig. Ang balita ng pag-aresto kina Tyler Ferrer at Vanessa Ramirez ay kumalat na parang apoy. Ang mga headlines sa lahat ng pahayagan at news channels ay puno ng kanilang mukha, kasama ang detalye ng kanilang mga krimen. Ang Synergy Holdings ay gumuho. Ang kanilang mga iligal na transaksyon ay inilantad sa publiko. Ang kanilang ambisyon at kasamaan ay naging sanhi ng kanilang tuluyang pagkawasak. Nakaupo si Jack sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga balita sa telebisyon. Hindi siya nakaramdam ng pagtatagumpay, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang kanyang pagtulong kay Rebecca ay hindi para sa negosyo, kundi para sa tama. Makalipas ang ilang linggo, hinatulan sina Tyler at Vanessa ng mahabang taon sa bilangguan. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska upang ibalik sa mga biktima, kabilang na si Rebecca. Si Tyler, na nakaupo sa loob ng kulungan, ang kanyang mukha ay payat at puno ng pagsisisi. "Sir, may bisita po kayo," sabi ng isang gwardiya. Pagtingin ni Tyler, nakita niya si Mang Ben, ang private investigator ni Jack. "Hindi ako magtatagal, Tyler," sabi ni Mang Ben. Hawak ang isang litrato. "Binisita kita para ipaalam na si Rebecca at ang mga anak mo ay maayos na. May bago na siyang buhay, may bago na siyang pag-ibig." Iniabot ni Mang Ben kay Tyler ang isang litrato. Si Rebecca, nakangiti, kasama si Jack at ang kanilang kambal na sina Alana at Andre. Nakita ni Tyler ang isang pamilya na masaya, isang pamilya na dapat ay naging kanya. Napaluha si Tyler. Ang lahat ng kapangyarihan, pera at pagnanais niya ay naglaho. Wala nang Vanessa, walang trabaho, walang kalayaan. At higit sa lahat, nawala ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang umiyak, isang iyak na puno ng pagsisisi at panghihinayang. "Kaya lang, huli na ang lahat, Tyler," sabi ni Mang Ben. Tinalikuran si Tyler. "Ang mga desisyon mo ang nagdala sa'yo rito." Samantala, lumipas ang mga buwan at unti-unting ginagap ni Rebecca ang kanyang bagong buhay. Sa tulong ni Jack, nakahanap siya ng isang maliit na bahay na malayo sa masakit na alaala ng nakaraan. Ang bahay ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan at pag-asa. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng mga bulaklak sa hardin, biglang lumapit si Jack. "Rebecca, may gusto sana akong sabihin sa'yo," sabi ni Jack. Ang kanyang boses ay malambing. Tumingin si Rebecca sa kanya, ang kanyang puso ay kumakabog. Mula sa isang tagapagligtas, si Jack ay naging kanyang kaibigan, kanyang kasama sa laban, at ngayon, higit pa rito. "Sa ano yon, Jack?" Lumuhod si Jack sa harap niya. Inilabas ang isang maliit na kahon na may singsing. "Rebecca, simula nang makita kita, alam kong may espesyal sa'yo. Ikaw ay matapang, mabait at puno ng pagmamahal.
Hindi ko man maibalik ang lahat ng nawala sa'yo, ngunit handa akong ibigay ang lahat ng meron ako, ang aking pag-ibig, ang aking proteksyon, at ang isang bagong pamilya para sa'yo at sa mga anak mo. Will you marry me? Napaiyak si Rebecca. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay tila'y naglaho. Isang bagong simula, isang bagong pag-ibig ang bumungad sa kanya. Oo, Jack. Oo, sabi ni Rebecca. Yumakap sa kanya. Niyakap ni Jack si Rebecca ng mahigpit. Naramdaman niya ang init ng pagmamahalan. Ang kanilang pag-ibig ay bunga ng pighati. Ngunit ito ay mas matibay at mas totoo. Lumipas ang 3 taon at ang mga sugat sa puso ni Rebecca ay unti-unti nang naghilom. Ang kanyang maliit na bahay na dating puno ng lungkot ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Jack, na ngayon ay kanyang asawa, ay naging tunay na ama kina Alana at Andre. Ang kanilang pamilya ay buo, matatag, at masaya. Mommy, Daddy, tingnan niyo po ang ginawa namin. Sigaw ni Alana habang ipinapakita ang isang drawing ng isang masayang pamilya. Si Andre naman ay tumatalon-talon sa tabi niya. Nakangiti si Rebecca at Jack habang niyayakap ang kanilang mga anak. Ang bawat sandali, kasama sila, ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang sakit ng nakaraan ay naging isang malalim na aral at ang pag-ibig na natagpuan niya ay mas matamis dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan. Isang hapon, dumalo si Rebecca sa isang seminar para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at pagtataksil. Nagbigay siya ng isang inspirational speech. Ikinuwento ang kanyang sariling paglalakbay mula sa bingit ng kamatayan patungo sa bagong pag-asa. Ang buhay po ay puno ng pagsubok, mga kababaihan. Sabi ni Rebecca, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Ngunit huwag po nating hahayaang sirain tayo ng mga taong nanakit sa atin. Hanapin po natin ang lakas sa ating sarili, sa ating mga anak, at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang hustisya po ay parating dumarating, at ang pag-ibig ay parating nagtatagumpay. Nagsipalakpakan ang lahat ng dumalo. Maraming kababaihan ang lumapit sa kanya, nagpasalamat at sinabing siya ang kanilang inspirasyon. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, biglang tumayo si Jack. Rebecca, mga anak, sabi ni Jack, hawak ang kamay ni Rebecca. Ngayon ang araw na gusto kong ipaalam sa inyo, gaano ko kayo kamahal. Rebecca, ikaw ang aking liwanag, ang aking inspirasyon, at kayo, Alana at Andre, kayo ang aming biyaya. Biglang inilabas ni Jack ang isang sing-sing na mayroong 3 brilyante para kina Rebecca, Alana at Andre. Muling magpapakasal tayo, Rebecca, sabi ni Jack. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Gusto kong magkaroon tayo ng isang simpleng seremonya kasama ang ating mga anak para ipagdiwang ang ating pamilya. Naiyak si Rebecca sa tuwa. Niyakap niya si Jack at kasama sila, yumakap din ang mga bata. Ito ang pamilya na pinangarap niya. Ito ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng isang maliit na seremonya sa tabi ng dagat. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang simoy ng hangin ay malambing. Sina Dr. Elena at Mang Ben ay naroon din, kasama ang iba pa nilang mga kaibigan. Habang nagpapalitan sila ng panibagong sumpaan ng pag-ibig, tumingin si Rebecca sa kanyang mga anak na masayang naglalaro sa buhangin. Pagkatapos, tumingin siya kay Jack, ang kanyang asawa, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa kanyang isipan, tila'y may isang lumang larawan siyang nakita. Ang larawan niya at ni Tyler noong sila ay bata pa, puno ng pag-asa. Ngumiti si Rebecca. Hindi na ito sakit. Ito ay pagtanggap. Ang nakaraan ay hindi na niya hawak. Ang hawak niya ngayon ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan.
Ang buhay ay patuloy na gumugulong, na may mga aral na kailangan nating matutunan at mga pag-ibig na kailangan nating ipaglaban.